Eyo, what's up? Happy holidays sa inyong lahat mga kapatid at sana ay nasa maayos kayong kalagayan mga tol. Pero ganun pa man ay hindi natin palalagpasin ang mga balitang maiinit na pinag-uusapan ngayon na syempre may kinalaman to mga tol, 'di ba, sa kapayapaan ng ating bansa. Sino ba namang may ayaw ng kapayapaan, 'di ba? Sino ba namang may ayaw na tayo ay nakakasulong, 'di ba? Naaabot natin ang ating pag-unlad ng walang mga humahadlang na mga bansa na gusto ang mga kapatid ay manatili sa hirap na kalagayan itong ating bansang Pilipinas, no? So eto nga mga tol, no, dahil ang AFP natin ay nagbabalak na bumili ng Typhoon missile, which is yun ay inaalmahan at tinututulan ng China, no? Ang Department of National Defense, mga tol, iginiit na lehitimo, legit, no, at legal ang deployment ng Typhoon missile system ng US sa Pilipinas. Mga tol, yun ay wala tayong ginagawang paglabag kahit na katulad ng sinasabi ng China, ito'y daw nagdudulot ng threat sa kapayapaan dito sa South China Sea. Ito daw ay provokasyon laban sa kanila mga tol. Pero alam naman natin mga kapatid na kailangan talaga nating depensahan ang ating sarili. No, kahit na tumutol ang China mga tol, actually wala naman silang karapatan para tumutol, pero ganun talaga sila eh. Anyway, pag-usapan na lamang natin to at bigyan natin ng reaction video itong balitang to mula sa PTV Philippines. No, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Lehitimo at legal. Ito ang iginit ni Defense Secretary Gibo Teodoro hinggil sa deployment ng US-made mid-range capability na Typhoon. Matagal na tong tinututulan mga tol ng China at ang sinasabi nga nila sa Pilipinas, alisin na daw natin to as soon as possible. Napakarami na nilang ginawang pagbabanta, napakarami na nilang ginawang threat sa atin mga tol. Pero etong ginagawa natin bilang isang bansa, may karapatan tayo mga kapatid na maglagay ng kahit na anuman dito sa ating bansa kung ito ang ikakapanatag ng mga Pilipino. Diba? So ito'y legit. Diba? Unang-una, meron tayong Mutual Defense Treaty dito sa US at saka kaalyadong bansa natin siya. Diba? Missile system sa Pilipinas. Sagot ito ng kalihim sa payag ng China na ang planong pagbili ng Pilipinas ng Typhoon ay isang hakbang na magpapataas sa rehiyon. Iginit ni Teodoro ang Pilipinas sa isang sovereign state at hindi doorstep ng anumang bansa. Yun, no? The Philippines is a sovereign state, di ba? Not any country's doorstep, sabing ganun. Idinagdag pa niya, ang pagpapalakas sa ating defense capabilities ay bahagi ng ating comprehensive archipelagic defense concept at para sa interes ng ating bansa na naayon din sa independent foreign policy ng Pilipinas. Iginit pa ni Teodoro, hindi dito layon na targetin ang anumang bansa sa halip ay pagtugon sa banta sa seguridad at iba pang mga hamon. Tama, ito ay depensa lamang, no? So, ngayon magbibigay ako ng tanong sa inyong lahat mga tol bilang mga Pilipino. Hindi ko alam kasi kung sino-sino kayo mga nanonood, di ba? Baka kasi merong mga pro-China rito eh. Kung kayo tatanungin mga tol, pabor ba kayo sa pamamalagi o pananatili ng Typhoon missile dito sa Pilipinas habang hindi pa tayo nakakabili ng sariling atin? Okay? O para sa inyo, ito ay wag na nating bilhin yan. Banta lang yan sa natin, sa seguridad natin. Baka pag bumili tayo niyan, garahin tayo ng China. Di ba may mga nag-iisip din kasi ng ganun eh. Pero kung kayo tatanungin, pabor o hindi pabor? Comment kayo sa ibaba. Kung nais-an niya ng China na mapababang tensyon sa riyon, ay baiging itigil umano nito ang pagsasagawa ng mga mapanghamong aksyon, alisin ang iligal na presensya nila dyan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at sumunod sa international law. Tama no? Kung gusto ng China, kung concern talaga sila mga tol para sa kapayapaan ng rehiyon, di ba alisin nila yung mga barko nila rito sa West Philippine Sea?
'Di ba? Huwag nilang harangin yung mga barko natin na nagsasagawa ng ating mga misyon, resupply mission, pamimigay ng mga ayuda dito sa mga fishermen. Hayaan nila yung mga mangingisda nating makapanghuli ng isda sa loob ng ating soberanya, 'di ba? Alisin nila mga tol yung kanilang mga warship na nandirito sa West Philippine Sea at tigilan nila yung mga pangaharang, pangwawater cannon. Kung gusto talaga nila ng kapayapaan. Ang problema, iba kasi yung sinasabi nila sa mismong ginagawa nila no? Tindi kasi nito Dugtungan natin tong balitang to mga tol mula rito sa inquire.net mga kapatid. No? Ang sabi ni Gibo Chodoro mga tol, may karapatan ang Pilipinas mga tol na bumili ng kahit na anumang maibigan natin na magagamit nating pandepensa ng ating bansa o soberanya natin mga tol. Tuloy natin to. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. says the Philippines has a right to allow the deployment of the United States missile system in the country despite China's continuous opposition to it. Yan, may karapatan din tayo mga tol na pumayag sa kung sino mang bansang papayagan natin na mag-deploy mga tol ng mid-range missile o ng kahit na anuman. No? Depende kasi sa atin yun mga tol Halimbawa, Japan gusto nila mag-deploy rito sa atin ng missile o di kung wala naman tayo nakikitang masama bakit hindi? O di ba? Payagan natin sila at walang kahit na sino mang bansa ang pwedeng tumutol diyan. Teodoro's statement came after Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning expressed their opposition to the Philippines' reported plan to acquire its own Typhoon mid-range capability missile system. According to a report by Beijing-based publication Global Times, Mao said this move was an extremely irresponsible decision on the Philippines' part. Diba? Yun yung nakakainis mga tol na mga pahayag nila. Ito daw ay isang irresponsableng galaw, irresponsableng desisyon ng Pilipinas mga tol na payagan ng Amerika na mag-deploy dito ng US missile system. Ito daw ay makakapagpalala lang ng tensyon. Ito daw ay provocation sa kanila. Imagine mo yun mga tol, no? Yung mga ganong pananalita nila sa atin, parang ang sarap isampal sa mukha nila mga tol, yung mga pinaggagawa nila. Mga loko kayo, hindi nyo ba nakikita yung ginagawa ninyo? Pinupunan ninyo yung alyansa ng Amerika at Pilipinas samantalang hindi nyo nakikita alyansa ninyo sa Russia, alyansa ninyo sa North Korea. Hindi nyo ba nakikita yung ginagawa ninyong pagpapadala ng napakaraming barko dito sa West Philippine Sea? Hindi nyo ba nakikita yung pagbangga nyo sa mga barko ng Pilipinas, yung pag-water cannon nyo, tapos sasabihin ninyong Pilipinas pa ang nagpo-provoke? alam mo yung ikaw mismo gusto mong ipakita sa kanila yung mga pinaggagawa nila Mao was quoted in the Global Times saying, I want to reiterate that the introduction by the Philippines of such a mid-range missile system, which is both strategic and offensive, it's a provocative and dangerous move in coordination with external forces to create regional tensions. Yan ang nakakainis di ba? Samantalang yung ginawa nila ng Russia dati na pumasok pa sila sa airspace ng Alaska, pumasok sila sa airspace ng Japan, no? Ang tindi talaga nito. saying that the Philippines' action is provocative and dangerous, which will create regional tensions, incite geopolitical confrontation, and provoke an arms race. Tapos ito pa, and provokes an arms race. 'Di ba? Samantalang sila yung patuloy na gumagawa ng mga sandata nila, nuclear arsenal nila, 'di ba? Sila na nga ngayon yung may pinakamalaking naval forces sa buong mundo Ba, hindi tayo titigil na pag-usapan to mga tol hanggat hindi pa rin nagigising ang mga Pilipino na baka naman ang mga tinitingala ninyong tumatakbong politiko mga tol, mga best friend nitong mga Chekwa, mga tol, wala namang problema kung maikipagkaibigan tayo sa kanila, di ba? Pero kapag nakikita ninyong inaapi tayo ng China, nakikita nyo rin sana mga tol kung sino yung mga politiko na may pake dito sa ating Pilipinas, sa ating bansa sa Pilipinas. Hindi yung no comment kapag inaapi tayo ng China. Kapag andyan pumapasok ang Amerika, comment ng comment, akala mo talaga concern. 'Di ba? Galit na galit. Bakit may pumapasok na US? Bakit may pumapasok na Japan? Bakit may pumapasok na Canada, Australia? Galit na galit. Pero kapag nangwa-water cannon yung China, no comment. Tapos kapag may anniversary o kapag may event sa China, babati pa. 'Di ba?
Alam nyo na mga tol kung sino yung may pakialam talaga sa bayan eh. But Teodoro, in a statement on Tuesday, December 24, says the deployment of such weapons in the country is completely legitimate, legal, and beyond reproach. Teodoro adds that any deployment and procurement of assets related to the Philippines' security and defense fall within the country's own sovereign prerogative and are not subject to any foreign veto. Yeah. The Typhoon missile arrived in the Philippines Diba? Walang kahit na sino mang bansa mga tol ang may karapatang napigilan tayo o magdikta sa atin. prerogative and are not subject to any foreign veto. The Typhoon missile arrived in the Philippines from the United States on April 11 and was first used during its bilateral war games. The Philippine Army said the ground-based missile system was also used for the bilateral army drills between Manila and Washington, which concluded on September 22. Yeah. Teodoro also says that any plans of enhancement are part of the Philippines' comprehensive archipelagic defense concept on the basis of its own national interest and in accordance with its independent foreign policy. According to Teodoro, the country's move of deploying such weapons is not targeted against specific countries, Tama. but rather it is targeted against security risks, threats, and challenges. O halimbawa sa isang building naglagay ka ng gwardya. Tinatarget ba niyan yung mga kapitbahay niya? 'Di ba hindi naman? Ang tinatarget niyan mga kapatid, yung mga gwardyang ilalagay natin is kung sino man na magtatangkang pumasok, 'di ba? At kung sino man na magtatangkang panlooban yung building. Yun ang target ng mga gwardya. Bantayan yung vicinity ng lugar. Hindi yan yung kung sino may dadaan kung sino man yung kapitbahay niya, yun ang tatargetin niya. Hindi ganun, di ba? So eto mga tol, ang Pilipinas, kaya may sundalo, kaya may tangke, kaya bumibili ng mga eroplanong pandigma, mga tol, mga barkong pandigma, kaya naglalagay ng missile, hindi para targetin kung sino man yung gusto nating bansang targetin, hindi ganun yun. Di ba? Pamproteksyon natin to. Ang problema mga tol, bine-brainwash ng China yung mga mamamayan nila. At bine-brainwash ng China kung sino man yung madaling brainwashin dito sa Pilipinas. O kaya yung mga uto-uto na sunod lang din na sunod sa mga politikong ina-idol nila. Furthermore, Teodoro says that the Chinese Communist Party must stop their provocative actions and withdraw their illegal presence from the Philippines' exclusive economic zone and adhere to international law if they are truly intent on reducing tensions and instability in the region. The deployment of such weapons comes amid mounting tensions in the West Philippine Sea due to Manila and Beijing's overlapping claims. Diba? So ngayon mga kapatid, bilang mga Pilipino, dapat nagkakaisa tayo. Dapat sinusuportahan natin mga tol, lalong-lalo na yung ating mga kasundaluhan. Diba? Etong pagbili ng missile mga tol ay hindi katulad nung isang kongresistang babae na nagsasabi nagagamitin lang daw to ng mga sundalo laban sa mga komunidad. 'Di ba? Yun yung pinang sinasabi niya dun sa Kongreso, 'di ba? Napanood natin 'yon. Nakakalimutan ko lang yung pangalan ng broha na yun. Brohas ata pangalan nun. Anyway mga kapatid, no, bilang isang Pilipino, masasabi ninyo dito sa mga balitang to? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.